Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Gerasino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumayas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nangingigain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang na lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa ko sa iyo at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggigilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong
Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus Nazareno ay gumawa ng kababalaghan sa pamamagitan ng pagpapalayas ng sari-saring demonyo na sumanib sa isang lalaki sa bayan ng Gergesa. Sinabi sa ebanghelyo na ang lalaking ito ay nakatira sa libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Ibig sabihin, napakalakas ng sanib sa kanya ng masamang espiritu. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasusupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Subalit, pagmasdan ninyo itong mabuti, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Nang makita niya si Jesus, natunghayan nila ang kapangyarihan ng Diyos at yung inaakala ng marami na wala ng lunas sa mga ganitong tao. Nakatagpo sila ng kaligtasan at paghilom kay Jesus Nazareno. Napakalakas ng kapit ng masamang espiritu na kahit isa sa kanila, hindi nila matpatahimik. At dito mapapansin natin at mapapatunayan na tunay ngang walang hindi makapangyayari kay Jesus Nazareno. Walang imposible sa Kanya. Kaya't mga kapatid, kung kayo po ay may karamdaman at may mga pinagdadaanan sa buhay sa mga sandaling ito, huwag kayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kayong pagalingin at palayain ni Jesus Nazareno. Ang mahalaga, huwag kayong susuko sa inyong pananalig at pananampalataya dahil hindi rin kayo susukuan ng Panginoon. Pagagalingin niya kayo sa tamang panahon at sa tamang panahon na kaniyang itatakda. At akmang-akma po ang ginugunita nating martir sa araw na ito, si San Blas o mas kilala sa Ingles na Saint Blaise. Siya po ang pintakasi ng mga may sakit sa lalamunan. Siya ang patron laban sa sakit tulad ng laryngitis, pharyngitis, sore throat, vocal cord polyps, at kahit na throat cancer. Siya po ay isang obispong naging sikat na tagapagdasal ng mga taong may sakit. Si San Blas ang dating obispo sa Armenia, isa sa mga unang bansang yumakap sa pananampalatayang Kristyanismo. Ayon po sa mga kwento, noong panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano, ikinulong ng gobernador ng Cappadocia si San Blas. Mas kilala ang kwento tungkol sa isang nanay na nagdala kay San Blas ng kaniyang anak na hindi makahinga dahil nakalulon ng isang tinik ng isda na nakabaon sa lalamunan ng bata.
sa pamamagitan ng isang mataimtim na dasal at sa tanda ng krus, ang bata ay gumaling at naligtas sa posibleng kamatayan dulot ng pagkabulon. Dito nagsimula ang kasikatan niya bilang santong patron laban sa mga sakit sa lalamunan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isang napakagandang paalala para sa ating lahat sa araw na ito na si Jesus Nazareno ay ang anak ng makapangyarihang Diyos. Pinalayas niya ang mga demonyo at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Patuloy tayong umasa sa Kanya. Patuloy tayong kumapit kay Jesus Nazareno. Pagagalingin niya tayo, hihilumin niya tayong lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.